Hello. Okay, salamat sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon na muli tayo ay naatasan schedule na magbahagi ng devotion sa gabing ito. May mga English speaking po tayo rito kaso hindi ako marunong mag-English. Pa-translate na lang po. Okay? Magandang gabi muli sa bawat isa. Salamat ng ating inawit at Calvary. So sabi doon, ang burden ng ating soul ay natagpuan sa na liberty, na nakita natin yung liberty at Calvary. So before, ako naranasan ko na minsan naisip ko, saan kaya pupunta ako pag namatay ako? Di ba? Nung hindi pa ako mananampalataya, naalala ko na, pag namatay ako, saan kaya ako pupunta? So marami akong tanong na hindi ko kayang sagutin. Akala ko pag namatay ang isang tao, babalik naman sa pagbata. Circle lang. So hindi pala ganun ang buhay. So nang natagpuan ko yung kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon sa Calvary, yun pala yung ating kahantungan. So salamat sa awiting iyan. And salamat dahil sa oras na ito, kami ay stable na uli sa bahay. Wala na yung, punta kayo dito, punta tayo dito, punta tayo dito. Kasi sila, yung mga bakasyonista namin kamag-anak, nakabalik na. Nandun na sila sa Zambales. And I hope next year ulit, makabalik sila dito at magsama-sama po muli kaming lahat. And now, sa ating pag-aaralan sa gabing ito, ay nais kong tumayo ang bawat isa at buksan natin ang ating mga aklat ng Biblia sa Marcos chapter 11. Verse 12 to 14, then 20 to 26. Basahin ko po, sundan nyo na lang ako. Sabi sa verse 12, kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Bethany, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Nang sinabi niya iyon, ay narinig ng kanyang mga alagad. Punta tayo sa verse 20. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito, kung gayoy mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito na umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Verse 26, ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Let's pray. Aming Diyos na dakila, salamat po muli sa iyong salita na pinagkatiwala sa amin upang aming pag-aralan sa gabing ito. Salamat sa mga katotohanan na aming matutunghayan. At nawa, buksan mo ang aming mga puso't isipan na
i-accept kung ano man ang iyong biyaya sa mga oras na ito. Salamat sa iyong lingkod na ginamit na itago mo ako sa iyong likuran upang hindi mahayag ang aking kasalanan, kundi makita ang iyong kalingningan, ang iyong kawalhatian, ang iyong biyaya sa mga oras na ito. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. Maraming tayong mga po. Sa makikita natin dito sa verse 12 to 14, kaya tumalon ako dun sa verse 20 to 26 kasi yun yung magkarugtong. So, in chapter 12, ito yung, tama ba, Pastor? Ito yung unang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ng kanyang ministry. Mapapansin natin, unang araw, it's a time of Sunday, is pumasok siya. Tinatawag na triumphant entry. And then, lumabas siya ng Bethany. Then, kinabukasan, pabalik ulit siya ng Jerusalem. So, doon nakita niya, dito sa verse 26, okay, verse 12, na nagutom ang ating Panginoon at nakita nga niya itong puno ng igos na nasa kalayuan. So, pagdating niya doon, is puro dahon lang yung kanyang nakita at wala siya nakitang bunga. So then, in the following days, ibang araw naman itong verse 12 to 26. So, nakita nila na wala ng dahon ang puno, tuyo na hanggang ugat. At nagtaka ang kanyang mga alagad. So, kita natin yung senaryo. And kahapon, nakita lang nila malago, madahon. And then, pag-uwi nila, pagbalik ulit nila ng kinaumagahan, is ito na yung kanilang nakita. So, makikita natin dito kung paano ang isang mananampalataya. Inahalimbawa, nung puno ng igos, yung isang taong mananampalataya o isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo na minsan hindi lingid sa atin, no? Na may mga tao na malalago spiritually. Tapos nung nagbabago, may mga pagkakataon na nasi-shake tayo, is parang hindi natin makita yung kanilang mga pananampalataya. So even sa atin din, sa ating buhay, minsan konting struggle, di ba? Ito yung hinahalimbawa ng isang puno ng igos, isang tao na mananampalataya na dapat strong and malago, malalim yung put ng pananampalataya natin, yung pundasyon, upang sometimes may dumating siyang problema, is stable ka. And then, number 1 dito is na makita ng Panginoon para hindi siya na-disappoint sa atin is is the fruit. Diba? Mayroong bunga. Hindi lang puro dahon. Hindi lang puro sanga. But still nagbubunga ang ating buhay, pananampalataya sa ating Panginoon. So, may tatlong lesson na makikita natin sa gabing ito. Number 1 is kaalaman sa salita ng Diyos. Pangalawa ko, kawalan ng pananampalataya. And then pangatlo, malinis na kalooban. So yun, start tayo. Number 1, kaalaman sa salita ng Diyos para sa pansarili lamang. May karugtong pala siya. Kaalaman sa salita ng Diyos para sa pansarili lamang. Kasi mayroong mga tao na ang tawag doon, Pastor? Nag-aani ng iba-ibang
kaalaman sa salita ng Panginoon, and then para sa kanya. Para pag meron siyang nakausap, yung kwentuhan ni Pastor, yung lolo niya, di ba, Pastor? Na nag-ano siya ng mga verse para pag siya, debate or something na may makausap siya, meron siyang ipanglalaban. So, may mga tao na hindi natin alam is yung kanilang ginigain na salita is for kanila lang. Sa sarili lang nilang tawag dito. Hindi for the glory of God. Hindi para mapapurihan ng Panginoon. Hindi para gamitin for kabutihan sa kapwa. Kundi, minsan may mga taong ganun, gagamitan ka ng verse. Sabi ng Bible, gagamit yung Bible pwede daw uminom Kasi si Jesus umiinom din Di ba? Yung mga ng lasinggo Yung iba naman, ang sabi nila, ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at magpakarami. Di ba? Hinahanap nila yung verse na papabor sa kanilang sarili. And then what? Gagamitin nila para i-justify kung anong kanilang ginagawang mali. So yun but sa atin, dapat makita natin na iba ang ating layunin kung bakit tayo lumalago espiritual. Di ba? So, meron akong example dito is, alam natin, yung mga Pariseo, meron ka bang dyan, pwedeng i-plus na itsura ng isang Pariseo? Para lang makita natin. Okay? Number 1 dito, sila ay tagapagturo ng batas ni Moses. Sila po yung, tawag dito, sila yung napag-atangan, kumbaga, sa mga high priest, kung tawagin sila. Pero dalawang klase ito. Meron Sadducee at Pharisee. Okay? Huwag na nating alamin kung anong function ng dalawang ito kasi ibang topic na yon. So kung makikita natin is, pag sinabi mong tagapagturo ng batas ni Moses, siguro simula bata kasi sa kanila, ang panganay na anak, halimbawa si Gab, panganay ko na anak yan, nakaano yan sa batas ng Judaism, na italaga yan sa templo. Bata pa lang yan. Mag-high priest yan. Pag-aaralan niya simula, I think, 10 years old. Pag-aaralan na niya ang batas ni Moses hanggang sa kasi lumaki. Yun ang tradisyon ng mga Hudyo. Pag unang anak na lalaki, siya yung tawag dyan, i-dedication sa templo. And then, tawag dito, tingin nila sila ay banal kumpara sa iba. Alam mo yung mga Parisee? Hindi. Alam namin ang batas. Alam namin ang sinasabi ni Moses, ang turo ni Moses. Simula pa lang bata, alam namin yan hanggang sa ngayon. Wala makita si Dang. And then kung makikita mo sa kanilang kasuotan, meron sa kanilang nakabalabal dito. Anong tawag doon, Pastor? Nakalimutan ko pinag-aralan namin Hindi. May nakapulupot yan dito Yun yung hindi ko, mga batas yun I-memorize nila yon. At nakapursilas yun dito hanggang dito sa taas. Kaya makikita mo yung Pharisee, yung picture ng Pharisee, meron silang dito. Kaya sinasabi nila na banal kumpara sa iba. Di ba? Ito yung mga Pharisee. Malago spiritual, ay malago sa salita ng Panginoon, kaalaman. But, I think sa sarili nila, yun ang pagkakaalam nila. Mas angat kami kumpara sa iba. And then, ngunit ano ang sabi sa kanila ng ating Panginoon? Kung titingnan natin, maraming rebuke ang Panginoon sa kanila. Kung titingnan natin sa Matthew 12:34, ano sabi? Lahi ng mga ulupong, paano kayong nakakapagsabi ng mabuting bagay, gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Di ba? Napaka sakit na sabihan ka ng mga lahi ng mga ulupong. And then,
ikaw ay tagapagturo ng batas ni Moses. Na dapat ikaw ay banal, na sinasabi nila na kami ay mas nakakaangat sa kanila. And sa Matthew 23 verse 27, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseo at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Kaya pala yung nicho, pag mahal na araw, nililinis. Pinipinturahan ng puti para, pagdating ng piyesta ng patay, makita ng mga tao na malinis. Pero yung loob noon, hindi mo pag inamoy mo siguro, baka hindi mo kaya. So ito yung ng ating Panginoon sa kanila. Ito yung di ko nasa dulong dila ko. Paglalarawan. Ganito sila ihambing ng Panginoon. Isipin mo, kahit ako, sabi ko, habang pinag-aaralan ko itong salita ng Panginoon, nagtuturo ako sa inyo, nagsasabi ako sa iyo ng salita ng Panginoon, but in my heart, ako pala ay marumi. Ako pala ay may kasalanan. Ako pala ay hindi karapat-dapat. Pero but in the biyaya ng Panginoon, no? Kasi wala naman tayo may pagmamalaki sa harap ng Panginoon eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na, ako magturo dyan dahil ako ay banal. Di ba? Kung panahon pa kaya tayo ng ngayon, kung time pa ng time of pag-o-offering, tapos ikaw ang nautusan papasok dun sa kabanal-banalan, may papasok pa kaya? Di ba? Magpipresenta ka pa, akong papasok. Kasi banal ako, malinis ako. Pagdating mo dun, tigo ka. Di ba? Pasalamat tayo. Ang Panginoong Hesus ay bumaba na at tinapos na niya yung time of offering and suffering. Di ba? So, minsan nahuhulog tayo doon sa bitag ng mga Pariseo. Okay? Minsan, huwag tayong maging mayabang or huwag tayong maging, sabi ng kasama ko na dating daan, ano daw ako? Sabi niya. Ang tawag ng pastor? Yung mayabang sa Hindi, yung mayabang. Isa pang term. Kahangalan. Isa daw akong, kahangalan daw ang sabihin ko na ako ay ligtas. Na ako ay makakapunta sa langit. Di ba? Sabi ko, bakit naman kahangalan? Yun ang sabi ng Bible, John 3:16, for God so loved the world. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man manampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. Diba? Napakalinaw. Kahit siguro elementary pag sinabihan mo may buhay na walang hanggan. Bakit yung buhay ba dito sa lupa? Walang hanggan? At sasabihin niyo yung sinasabi ni Jesus Christ ay dito lang yung sa lupa, hindi sa langit. Diba? Napakaano mo naman mag-comprehensive nung salita nung binasa mo. Na yung sinasabi ni Jesus Christ na walang hanggan, dito yung sa lupa. Hindi yung sa langit. Kasi ang salvation nila na nauna, dalawa sila maliligtas eh. Ang salvation nila una dito sa lupa. Hindi nila alam yung pangalawa kung makakarating sila. Hindi pa nila sure yung kasi hindi pa sila patay. Okay? But sa atin, minsan, kahangalan ba na alam natin? Kasi binabansagan nila tayong hangal. Dahil sa sinasabi natin na tayo ay ligtas. Once saved, always saved. Di ba? Minsan sinasabi ng mundo na tayo ay hangal. But, by the grace of God, di ba? Siya lang
Yun lamang ang tanging ating pinangahawakan at hindi ating mga sarili. Sabi ko, wala naman ako ipagmamalaki sa Panginoon eh. Siya yung nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except... O anong ibig sabihin nun? Siya ang nagsabi. Kaya nga, sa Old Testament, sinasabi ng mga propeta, sinasabi ng Panginoon. Pero ngayon, sa Old Testament, sinasabi ko sa inyo. Sino nagsasalita? Di bang Panginoon? So, ibig sabihin, sabi ko sa kanya, sinungaling yung Panginoon. Siya mismo ang nagsabi. Kasi yun ang pagkasulat niya sa Bible. Sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, siya mismo ang nagsabi. So, but ito yung ating lesson for our na matutunan sa ating buhay. May mga pagkakataon na akala natin kampante tayo, no? Always save, save, always save. But hindi doon nagtatapos yung layunin ng Panginoon sa ating buhay. Niligtas niya tayo dahil meron siyang purpose. Dinala tayo sa lugar na ito, ang daming lumilipad. So, ano nyo na lang, patayin nyo kaya yung ilaw dyan para pumunta sila dito sa taas. So, yun. Bilang mga anak ng Panginoon, patayin mo, kasi dadami yan. Yan. Bilang mga anak ng Panginoon, anak ng Diyos, so, mahalaga na tayo lumago spiritually. Mahalaga na every Wednesday, every Sunday, is may natututunan tayo dito sa loob ng church. Oh? Kasi kung papasok ka sa iglesyang ito, tapos paglabas mo, walang nangyari, is walang sense. Kaya nga nung sinishirang ko tong mga bata, sabi ko sa kanila, ilang taong ka na pumapasok sa church na ito? Sabi niya, 1 year na. So ano na natutunan mo? Wala sila maisagot sa akin. Sabi ko, ilang taong ka na pumapasok dito? 1 year, pero parang pasok dito, labas doon. So sabi ko sa kanya, hindi mo ba alam kung saan ka pupunta pag ikaw ay namatay? Hindi daw nila alam. So salamat ako sa Panginoon kasi naipaliwanag ko sa kanila ng maayos yung kaligtasan. So, maging sa mga anak ko, kasi accountability natin sila, especially yung ating mga anak. So, ang natututunan natin bilang mga magulang, hindi lang yung para sa atin. Dapat na magbunga yon. Hindi lang sa mga anak natin, sa mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan, at na maibahagi natin yung ating natututunan. Kasi katulad nga ng isang punong igos na purong dahon lamang, yun ang ibig sabihin, puro ka dahon. Puro yung mga knowledge na natutunan mo, puro lang dahon, wala siyang bunga. Walang halaga sa harap ng Panginoon. Okay? Pangalawa, kawalan ng pananampalataya. Sabi dito sa ating text, Marcos 11, verse 23. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, so, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito na umalis ka, kariyan at tumalon ka sa dagat. Ito nga ay mangyayari. Kung meron tayong pananampalataya, walang imposible sa Diyos. Okay? Naniniwala ba tayo? Maraming tao ang alam ang salita ng Diyos pero iilan lang ang nakakasumpong ng kaligtasan. Marami ang nakikinig ng salita sa TV, sa radyo. Maraming nag-share ng salita ng Panginoon. One day nga, hindi ko mapatay yung radyo.
Sabi ko, patayin ko kayo radyo. May nagpipreach. Alam mo yung topic about kayamanan sa langit. Mag-impo kayo ng kayamanan sa langit kasi sa langit, walang kalawang utangan na sumisira. Di ba? Yun ang ng text eh. Tapos yung pasahero ko na magnanay, before pa na mag-preach yung radyo, namili sila sa Glorieta. Alam mo kung pinag-uusapan nila kung magkano yung pinamili nila? Narinig ko, almost 200,000. Yung isa, pira pa yung anak niya. I think, di ko alam kung 100,000 yung sa anak niya, edi 300,000 yun. Tapos yung preach ng radyo, about doon sa... Sabi ko, patayin ko kayo radyo. Sabi ko, bahala kayo dyan. Pakinggan nyo na lang eh. Di ba? Kasi pag pinatay ko yung radyo, halatado naman na, na sabihin, kami yung kami yung pinaparinggan eh. Di ba? Sabi ko, hayaan nyo na, pakinggan nyo na lang yan kung ano yung preaching nung pastor dyan. Kasi mayroon akong station sa radyo na pag Saturday, I think Saturday ng hapon, mayroong preaching. Tapos nagkataon pa doon sa text na yun na huwag kang mag-impok dito sa lupa, mag-impok ka doon sa langit. Sabihin siguro nung dalawa na yun, ala. But sa kabutihan ng Panginoon, nawa ma-remind sila. Isipin mo yung mga bit-bit nila na paper bag, mayroong Louis Vuitton, baka tayo, commercial, no? Merong buaya ang tatak. Sabi ko, pagpasok nga, doon yung likod ko, pinabuksan. Kasi, I think, hindi lang sila tag-sampu na yung paper bag na ganyan. Kasi may mga bibigyan sila, may mga tao sila na, kasi galing galing ibang bansa dumating. Punong-puno yung likod ko, 6-seater yung binok nila, yung likod ko, puro lang yung pinamili nila sa Glorieta. Sabi ko, wow, ang dami. So, yun. That's the lesson na makita natin dito is, kung titingnan natin sa Matthew 19, verse 24 to 26. Okay? Inuulit ko, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ng isang kamilyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Nako, buti hindi ito yung preaching sa kanila. Baka sabihin na naman, mas masakit Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya tinanong nila kung gayon, sino po ang maliligtas? Ang sabi ng Panginoon, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So, hindi imposible na yung kamilyo pumasok sa butas ng karayom kung ang Diyos ang may gusto, ang may gawa. But yung mayaman, anong sabi ng Panginoon? Ni kahit ang Diyos, hindi siya kayang ipasok sa langit. Kasi mas mahirap pa siyang gawin. Di ba? But hindi naman lahat ng mayayaman. No? Mahal pa rin ng Panginoon. Lahat ng tao, mahal ng Diyos. Even LGBT, na pagkwentuhan namin kanina ng bayaw ko, about nga doon sa na-open niya, doon kay, sino to? Hindi, yung 6 bomb, ang issue nung nakaraan. Sabi ko, is, ano bang kalooban ng Panginoon? Alam ko, even LGBT is mahal ng Panginoon. Di ba? Alam ng Diyos ang lahat. Even kung sino ka man. Kasi lahat tayo makasalanan, sabi ng salita ng Panginoon Sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sinong man nakaabot sa kawalatan ng Panginoon. Okay? Even tayo na naligtas, anong sabi ng Panginoon? Ito ay biyaya lamang ng Diyos.
Kaya wala tayong maipagmalaki sa Kanya. So, sino ba tayo? But, ang point dito is, paano siya namumuhay sa harap ng Panginoon. Even tayo, paano tayo namumuhay sa harap ng Panginoon? Okay? So, paano tayo nananampalataya? Ang tanong dito is, gaano kalaki ang iyong pananampalataya sa Diyos? Kasi sabi dito, gaano kalaki yung meron? Kung meron kang pananampalataya, kaya mong ilipat, sabihin sa bundok na tumalon sa dagat, at mangyayari. Okay? Marami ang nagsasabi na meron silang pananampalataya pero hindi mo makita sa kanilang ginagawa. Okay? Tanungin mo lahat. Kahit sinong tanungin mo, hindi yan magsasabi na wala kang pananampalataya. Sapagkat sinasabi nga nila na ang Pilipinas ay Christian country. Noong isang araw, may pasahero ako na sinabi niya, Christian country pa naman tayo, yung mga government natin, yung mga nag-aaway-away, sabi niya. Kasi politics yung gusto niyang pag-usapan. Sinishare niya sa akin. Sabi ko, ma'am, hindi ako naniniwala na Christian country yung Pilipinas. Sabi niya, bakit? Bakit hindi ka naniniwala? Kasi po, pag sinabi mo pong Christian, sinabi ko sa kanya kung ano yung Christian. Sabi ko, ma'am, pag sinabi mo pong Christian na tao or na bansa, isang tao na sumusunod kay Kristo at meron siyang personal na relasyon sa Diyos. So kung titingnan mo po sa Pilipinas, hindi po lahat may personal na relasyon sa Diyos. Kasi bakit? Ang gulo-gulo ng Pilipinas eh. Kasi kung may mga personal na relasyon sa Diyos yan, hindi magkakaganito. Wala sanang away-away dyan. Wala sanang makasarili. Wala sanang, gahaman sa salapi. Buhaya. Sipin mo, yung 1 billion pala, hindi kasya sa 5 maleta. Sabi ko, wow. 1 billion lang yun ha. Pag pinira mo, yung physical na pera, hindi kasya sa 5 maleta na ganyan. 1 billion. Ha? Sabi ko, anong pala yun? Sabi ko, gaano karami yung ninakaw nila ng mga bilyon-bilyones? Totoo pala talaga yun, no? Nilalagay nila sa... Kasi nga, hindi pwedeng ibangko kasi makikita, malalaman. Kaya tinatago lang nila. Sabi ko, wow, may isa lang akong malita, baka yung charge natin. Sabi ko, isa kaya sa akin yan, 1 malita, tapos iwanan na. Sabi ko yung church namin niya, siguro 3 palapag. Yeah? So, tiwala lang. So, mahalaga yung pananampalataya kaysa sa pera. No? Kasi ang Panginoon natin, kayang gawin eh. Kung ano yung sabi dito, verse 26, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung magtitiwala at mananampalataya tayo sa Kanya. Okay? Number 3 is malinis na kalooban. Sa pagsunod sa ating Panginoon ay hindi lang nagbubunga o may pananampalataya. Dapat may malinis na kalooban. Marcos 11 verse 25 to 26. Kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng iyong Ama na nasa langit. Hindi pinapanigan ng Diyos ang tao, hindi pinapakinggan ng Diyos. Hindi. Iba na pala to. Sabi ito, hindi pinapakinggan ng Diyos ang taong may tinatagong kasalanan.
So, pag meron pala tayong iniipit, no? Na tinatago, anong tawag niya, Pastor? Iniingat-ingatan. May mga iniingat-ingatan pa tayo sa ating buhay. Kahit anong gawin natin, panalangin sa Panginoon is hindi niya pinapakinggan. Sabi dito sa John chapter 9 verse 31, alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. So napakahalaga po na tayo, mga mananampalataya, is ang kalooban ng Panginoon ang ating sinusunod. Okay? Hindi ang ating mga flesh. Hindi ito yung ating laman. Gusto ng hilig ng laman. Kasi ang hilig ng laman, laban yan sa kalooban ng Panginoon. Sarap matulog pag linggo. Lalo na pagka mga bandang alas 6 na. Alas 6 na ng umaga. Tapos makikita mo, mag-aalas 7 na. Nako, malilit na tayo. Sabi ko, kung hindi ako mananampalataya, baka ang gising ko, mga alas 12 na ng tanghali. Kasi kinagabihan, nasaan? Alam nyo na, yung buhay ng hindi mananampalataya, no? But, sa biyaya ng Panginoon, hinango tayo doon sa tiyak na yung nilalangoyan natin before. And then sabi na Isaiah, English pala itong naisulat ko. And when you spread forth your hands, I will hide my eyes. Sabi, kapag inuunat daw natin ng ating kamay sa Kanya, ang Kanyang mata ay Kanyang tinatago para sa atin. When you make many prayers, kahit daw gumawa tayo ng maraming panalangin, I will not hear. Hindi niya pinapakinggan. Your hands are full of blood. Dahil daw ang ating kamay ay puno ng kasalanan. So, sinabi ito ni Isaiah sa mga Israelita dahil sa kanilang mga ginagawa na hindi sila pinapakinggan ng Panginoon. Ilang taon yon, Pastor? Na hindi sila pinakinggan ng Panginoon. Parang yung tinatawag na the silent day ng Panginoon sa Israel, 500 years? 400 years. Grabe ka. Ang tagal nun. Sa akala ng mga Israelites, iniwan na sila ng Panginoon. Di ba? But kung titingnan natin, ang dahilan noon, yung kanilang ginagawa. Yung kanilang buhay sa harap ng Panginoon. Magkakasala, mag-o-offering, patatawarin, magkakasala. No. Yan kaya ang buhay ng mga Israel. Sa atin, pinatawad na tayo ng Panginoon. So yung kasalanan, napagtagumpayan na niya. So bilang mga anak ng Diyos, na tinanggap sa ating puso, dapat sino na nagko-control? Hindi na si kasalanan, kundi si Kristo. Kasapagkat ang sino man na kay Kristo na, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati. Pawang mga bago na. Kung dati, joke lang. Kung dati, buti-buti, ngayon kiss-kiss. Nagbago na ako, Pastor. Nung nashiran mo ako ng gospel, nagbago na ako. Dati, buti-buti lang binibili ko. Ngayon, bultuhan na pala. Dati pa stick-stick lang. Nung nashiran mo ako ng gospel, kahakahan na. Baliktad pala, no? Joke lang. So, bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon, limutin natin kasi ang kasalanan, ang bunga ng kasalanan is napagtagumpay na ng Panginoon sa ating buhay. Dapat ang nag-i-exist sa atin si Jesus Christ, ang Panginoon.
Okay, sabi sa awit 66, ba't 17 to 8? Sabi ba? Ako ay tumatawag sa iyo, ay nagpuri, kanyang karangalan aking sinasabi. Verse 17 to 18, tama ba? Kanyang karangalan aking sinasabi. Sa verse 18, kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng aking Panginoon, ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin, ako ay sinagot. So ito po yung awit ni sino? Ni David, hindi ni Solomon. Awit ni David na ang sabi niya, tumawag siya sa Panginoon. Sa Diyos ay nagpuri, kanyang karangalan aking sinasabi. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng Panginoon. Ngunit, tunay akong dininig ng Diyos sa aking panalangin. Ako ay sinagot. So, ibig sabihin, sinasabi sa atin ni David na even na siya ay nagkasala, di ba? Hindi lingid sa ating kalaman, na si David ay nagkasala sa harap ng Panginoon. Okay? But, ang nawala sa kanya, yung relasyon niya sa Diyos. Tama, Pastor? Ha? Yung fellowship. Yun ang nawala. Okay? But, nung tumalikod siya, nung iniwan niya ang lahat, hindi siya, pinakinggan muli siya ng Panginoon sa kanyang buhay. So, even sa atin, sa mga past ng ating buhay, no, naranasan ba natin na di mawala or nawala yung presensya ng Panginoon? Ano? May mga kapatiran tayo, meron tayong mga kapatiran o kapatid sa pananampalataya na minsan nakakaranas ng pagkadapa. Minsan akala nila wala na yung kaligtasan or nawala na yung kanilang relasyon sa Panginoon. Hindi na sila bumabalik. Tuluyan na silang tumalikod. But, bilang mga anak ng Panginoon, habang tayo ay nagkakasala, tayo may nagkakamali, imbis na lumayo, bumalik ka. Kasi ang Panginoon is maibiging Diyos nga eh. Diyos na maibigin. Diyos na nahabag sa bawat isa sa atin. Di ba, dapat na tayo? Ang hantungan na talaga natin is sahil. Nung ipinanganak tayo makasalanan, dapat ang hantungan natin diretso na. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Siya ay bumaba dito sa lupa, namatay sa cross ng Kalbaryo, yung kinanta nating kangina, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan na imbis na diretsyo na tayo doon, teka lang. Teka lang. May binigay akong kaligtasan. Okay? Salamat sa minsan nalihis tayo ng landas kasi kami na-experience namin eh. Salamat tayo sa mga bata, mga young people na isinilang sa loob ng iglesia. Yung mga tatay nyo, mga nanay nyo is mga Christian. Pasalamat tayo. Kasi kung hindi, naranasan nyo kung anong klase ang mayroong pamilya na manginginom yung tatay, walang Diyos yung nanay. Alam nyo, pag walang Kristo sa puso ang nanay, nakakita na ba kayong nanay na walang Kristo? Umaga pa lang,
talak na ng talak yan. Di ba? Ha? Oh, yung meron nga daw, ganun eh. Pero lalo na, pag yung nanay nyo hindi mananampalataya, nakikita niyo sa mga nakapasok kayo sa mga squatter area, kung magmurahan dyan, parang ano lang, parang cornic lang. yung mura dyan, inaalmusal nila. Wala pang laman yung sikmura, pero yung lumalabas, mga devil na. So salamat tayo kasi yung magulang natin nasa loob ng iglesia. Tayo ay dinala dito sa loob. And blessing sa atin kasi may nagtuturo sa amin nung bata kami. Walang nagtuturo sa amin. Sabihin ng nanay sa amin, magsimba kayo, pero sila hindi nagsisimba. Pagbalik namin, tatanungin kami, anong tawag doon? Ano yung homily? Dito, ang tawag sa amin, hindi, sermon. Anong sermon ng pare? Di ko masagot eh. Kasi di naman ako nakikinig eh. Di naman, abala ako dun sa mga pagkikipagkwentuhan. Basta nandun lang ka lang sa loob na masabi lang na nagsimba. Pag uwi namin, anong sermon ng pare? Di ko alam eh. O yung pera na pinadala ko sa'yo na, ang tawag doon, responso. Magsusulat ka doon yung mga namatay na para ipanalangin doon sa pulpito. Inakalimutan ko rin. Andun pa sa bulsa ko. Sabi ng nanay ko, asan yung pera na binigay mo ba doon? Sabi ko, ay, andito, hindi ko nakalimutan ko. Sabi sa akin, anong klaseng nagsimba ka? Parang wala naman nangyari. Pumunta ka lang doon, yung pinapagawa niya, hindi ko naman nagawa. Tapos yung sermon ng pare, hindi ko rin nalaman. So, yun yung mga experience namin na i-share ko lang sa inyo. Kasi ang hirap ng mga magulang mo na walang alam sa salita ng Panginoon. Okay? Hindi siya rooted doon sa pananampalataya kay Kristo. 2 beses naghiwalay yung magulang ko na nag-away sila. 2 beses, pero joke-jokean lang pala. Ha? Hindi. Ang pinag-awayan nila ay, I think yung upuan doon sa lamesa namin, kasi yung tatay ko, dapat doon siya nakaupo. Parang yung kapatid kong lalaki, umupo doon. Tapos nagsagutan na sila. Ilasing yung tatay ko. Hanggang sa nag-aaway na sila. Sabi namin, nag-aaway na sila. Tapos maya-maya, nagligpit na yung tatay ko. Kinuha na yung mga gamit niya. Tapos, nagsabi na sa amin, ang gusto sumama sa akin. Inisa-isa kami. Ikaw, Marco, sasama ka sa akin? Sabi ng kapatid ko, hindi. Yung isa, yung bunso namin, si Maripe, sama ka. Sabi hindi. Pagdating sa akin, ikaw Marlon, sasama ka? Ay, hindi. So, naiwan kami. Kaming 4, kasama ng nanay ko, umalis siya. Pero mga after parang 2 weeks, bumalik. Oo. Sabi ko, joke-jokean lang pala. Parang twice oo. Nung pangalawa, sabi ko sa nanay ko, kasi malaki na kami. I think 3rd year high school na ako. Sabi ko sa nanay ko, babalik din yun. Alam na namin eh. Kasi nung mga elementary kami, nangyari na yon, bumalik eh. Nung siguro, nalungkot, bumalik. Sabi ko sa nanay ko, babalik din yun, huwag ka mag-alala. Oo. So yon, salamat sa Panginoon sa mga katotohanan na ating nakita, no? Na bilang mga mananampalataya, ang knowledge natin na nakukuha dito, kasi ibang knowledge ng sa Panginoon kaysa sa knowledge sa labas, sa school na itinuturo ng ating society. Di ba? Iba kaysa dito. Sa school, hindi ka tinuruan mag-tithes. Sa school, hindi ka tinuruan magbigay.
Amen ba? Sa school, hindi ka tinuruan na magkaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos. Tanggapin mo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Di ba? Ang tinuturo doon, magpakabuti ka. May GMRC pa ba ngayon? Meron pa, no? Pero ang tinuturo doon, magpakabuti ka. Kaya ang ginawa po namin, bumili kami ng bote. Sabi ng teacher namin, magpakabote. E di, mas maraming bote, mas mabote. Di, joke lang. Joke lang po yun. So yun, salamat sa ating katotohanan na ating natutunan. Even doon sa ating pananampalataya, dapat tayo ay lumago, spiritual. At higit sa lahat, maging malinis ang ating puso. Mahirap yung nakwentuhan ni nanay sa amin. Huwag ko ng pangalanan na hiwalay kayo ng asawa mo, meron kang kinakasamang bago, pero nagcha-church ka pa rin. Parang okay lang doon sa church na pinupuntahan mo. Diba? So parang, ang sakit naman na humaharap ka sa Panginoon. Ako parang di ko kaya na humaharap ka sa Panginoon tapos ganun yung buhay natin. So nawa, sa atin dito, is a lesson na meron tayong personal na relasyon sa Panginoon. Tinagurian tayong Christian, mga mananampalataya. But, search our heart. Maybe, hindi sa lahat ng oras, malakas tayo spiritually. Sabi nga sa salita ng Panginoon, ang kalaban ay para siyang tigre. Ano bang ginagawa ng leon? Ang ginagawa nila, nakaabang lang sila. Once na nagkamali ka, pak. Gaano ka man kabilis tumakbo, nakikita niyo mga hinahabol nila. Gaano man sila kabilis makarating doon sa kanilang lungga para makatago, but may technique ang kalaban kung paano ka magapi, kung paano kanya matalo. But salamat sa Panginoon, no? Meron tayo nito. Kasi kami sa bahay, wala kami nito dati. Salamat tayo, mga young people, mga magulang natin, meron ganito. Dito kumukuha ng knowledge kung paano tayo paluin, kung paano tayo disiplinahin, at kung paano tayo mamuhay sa loob ng tahanan na mayroong pag-ibig na nagmumula dito. Kasi kung yung pag-ibig lang nanggaling sa kanila, tapos ikaw pasaway, hindi ka iibigin ng magulang mo. Diba? But salamat sa biyaya ng Panginoon na binigay sa atin. Dahil doon, kaya nating ibigin yung mga tao na hindi ka aya-aya. Yung mga tao na minsan, ano ba yung mga tao na to? Dapat nito, nawawala na sa mundo. Di ba? At salamat tayo sa Panginoon. Patuloy tayong nire-remind. And then, sa atin, mga mananampalataya, is continuous. Continue sa pagsiserve, hindi lang sa pagsiserve. Paglilingkod na may katapatan, hulubat na. Maglingkod na may katapatan sa Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat. Naubos. Hindi pa sana ako bababa eh. Magandang gabi po sa lahat. Evening. Para tayong nasa ngayon No? Okay lang. Sige, since gamo-gamo. Ano ba English ang gamo-gamo? Flying termites daw, sabi ni Google. Flying termites. No? Mga termites na lumilipad. I just want to read this, John chapter 15, verse number 8. The Bible says, "Herein is my Father glorified,
That's our main goal. That's our very purpose here on earth, to glorify the Father. Amen? And he says, Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. In this, sa Mark chapter 11, ang ating binasa, sa lahat ng ministry ni Jesus Christ, this is, masabi nating reverse miracle. Why? Lahat ng miracle na ginawa ng Panginoon, it's great and wonderful. But this miracle dito sa verse number, so nabasa natin sa preaching na Brother Marlon, no? In verse number 13, as Jesus saw the fig tree and walang bunga, which is, it is not yet season of figs during this time. Hindi pa talaga season. But He is showing nagpapakita siya na, hey, I already have fruits. Kasi madahon na siya. No? And dito nakita ng Panginoon and kinurse niya. It's not merely a miracle, but it is a curse para sa fig tree. In all the works and ministry of Jesus, this is the only destructive miracle na kung saan sinabi ni Jesus Christ na hindi ka na magkakabunga. No? The Old Testament is filled with miracles of destruction and judgment. But Jesus most perfectly showed us the nature of God. If this was the only miracle of its kind, we must see that there is a great and important lesson behind this. No? God doesn't approve. Ano bang lesson natin dito? God doesn't approve when there is profession without reality. It is just like saying that talk without walk. No? Just like that fig tree. No? Sa atin din, and just like the Israel days of Jesus, it had the outward form, but there is no fruit. Alam nyo sa atin, that's why, siguro, isa sa dahilan kung bakit inalaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng Sunday school natin ngayon, young people and adults, about fruit grows where the stream flows, and banalikan natin sa Holy Spirit. Kinilala natin at kinikilala natin kung sino ba ang banal at ano ba ang banal na Espiritu sa buhay natin. Why? It is necessary for us as we desire fruit na sinabi sa John chapter 15, abide in me and I in you. No? Every branch that beareth not fruit, He taketh away. Just like this fig tree, sinabi niya, hindi ka na mamumunga. You'll never bear fruit again. And makikita nga natin in sa mga baba pa na passage, sinabi ni, sino daw yung nagsabi? Ni Peter na, Lord, ito yung kinurse mo at wala na. From root until sa taas, dried up. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth not fruit, He purgeth it, that it may bring forth much fruit. Alam mo, the more na nagpapagamit tayo sa Panginoon, the more na hindi tayo nauubos. No, maalala natin in our Mother Sunday, huwag mong itigil pagkat ito hinto, or huwag mong hinto pagkat ito titigil. The more na nagbibigay ka sa Panginoon, the more na nagpapagamit ka sa Panginoon, the more na realize mo, Lord, kaya kong gawin itong mga bagay na to. Lord, salamat, you are sustaining me. Lord, the more ako nagpapagamit, nasasakyan ko sa iyo, the more na naubusan ako ng gas. Hindi naman, no? But here, makikita natin, verse number 3, John chapter 15, now ye are clean, and God wants to use clean vessels for His use. No? Ye are clean through what? Hindi dahil sa ministry na meron tayo, hindi dahil nakatayo tayo dito sa harap, hindi dahil tumutugtog tayo, nagsusunglit tayo. Hindi yan yung nakakalinis sa atin. But in John chapter 15, verse number 3, anong sinabi ng Panginoon? But now, ye are clean through my word. And that is the only way that a person can be cleansed. Tayong lahat, yun lang yung pamamaraan. No? And it is not accident na nakasulat to dito sa John chapter 15, verse number 3, na sa baba nito, yung sinabi niya, abide in me, and I in you, that as the branch cannot bear fruit of itself, we cannot bear fruit of our own selves. Maring nabanggit ni Brother Marlon kanina ang JMRC, ngayon, di na nga tinuturo yung JMRC. No?
More on good morning and rice cooker na lang. Wala nang good manners and right conduct. Kanina nga, papunta ko dito, paisip-isip ako eh. Bakit kaya ganito na ang mga bata ngayon? Kanina lang napaisip ako, bakit kaya ganito na mga bata ngayon? Wala nang respeto. Dahil siguro ang mga nanay din, mga tatay, wala nang palo ngayon eh. Takot na rin ang mga nanay at tatay magpalo or sabihan lang man na mali yung ginagawa mo. Okay lang yan. Wag, more on to baby lang. No? Hindi ko na sinasabi na dapat anuhin natin sila, pero turuan natin sila. Amen? Train up a child in the way that he should go. And when he is old, he will not depart from it. No? Except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. And sino ba sa atin ang nagde-desire ng fruit dito? Meron po ba? Lord, gusto kong magkabunga. Meron po ba sa atin dito? Abide in the vine. Abide in the word. No? Eto, hindi ibig sabihin na puno na tayo, may mga araw tayong sinasakripisyo para magka-ministry tayo. Huwag nating kalimutan ang fellowship with our Lord and Savior. Huwag nating kalimutan, no? So likewise, sa Israel and even during this time, this picture, Jesus warned Israel and us until today of God's displeasure when we have the appearance of fruit. Appearance. Parang nagbubunga. No? Pastor, ginagawa na namin to, Pastor. No? May pagbabago sa mga oras, sa schedule namin, Pastor. Ginagawa na namin to. It's the appearance of fruit, but not the fruit of itself. God isn't pleased when His people are all leaves. Showing na, eto na Lord, ginagawa na namin to Lord, every Friday, practice kami. Thursday, sakripisyo pa namin. Saturday, sakripisyo pa namin. But hey, kamusta yung relasyon natin? Fellowship natin with God. Abide in the vine. We cannot bear fruit except ye abide in the vine. Amen? Christ was willing to make an example of that fig tree, but not just for that fig tree, but He was giving an example, giving an example to us, to the men, that, hey, you may be acting like you have fruits. Siguro nakikita natin na, oy, mabunga na ako. Talaga ba? Kamusta yung relasyon natin sa Diyos? Diba? And this is how I always pray sa Panginoon. Lord, make me busy for the kingdom. Ginagawa natin dito ang mga ministry. But Lord, first and foremost, help me not to forget about my King. We may be very busy about the kingdom. No? Ginagawa dito sa ministry. But there are times na nakakalimutan natin ang fellowship with the Word. So just like John chapter 15 and Mark chapter 11, hindi naman yung kinurse ng Panginoon for that. Gusto niya lang kasi gutom lang siya at wala siya makita. But it gives us lessons to learn. Now, stop pretending. Stop pretending. We may be ano ba tawag dyan? Pretendful. Pretentious. No? Pretentious na, Lord, eto na. Pero we forgot the fellowship of His Word. No? And marami pang iba, but we praise God for the message. Isang paalala muli sa atin. It's God's desire for us to bear much fruit. And that much fruit is for us. Makikita natin ang ating mga, Lord, sa lahat ng paghihirap po, may bunga. Salamat, Panginoon. But ulitin ko po, let's not forget about the King, the fellowship with His Word. And hindi naman ako nagpipinyo, paalala lang uli. No? Paalala lang. Salamat sa mensahe, Brother Marlon. And June